Kumbinsido ang palasyo na may sapat na ebidensya para makonvict si Vice President Sara Duterte kaugnay ng mali umanong paggastos sa confidential funds. Pero depende pa rin daw yan kung sa ebidensya nga ba ibabase ng mga senator judges ang kanilang desisyon at hindi sa politika. Sa frontline ng balitang yan, si Maricela Halili. Vice President Nakakalabing-walong pagdinig na ang impeachment court kaugnay ng mga ground for impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ang tanong sa Malacanang, sa tingin ba ng palasyo, sapat na ang mga ebidensyang nailatag ng prosekusyon para makonvict ang bise? Sagot dyan ni Yuse Claire Castro. In a way, yes. Pagdating sa pagturo kay Vice Presidente, kay Colonel Lachica, na sila ang nag-control ng pondo para sa confidential funds. Sa pagsalang kahapon ng Special Disbursement Officer ng Office of the Vice President na si Gina Acosta, lumabas na pinaniniwalaan lang ni Acosta ang mga sinabi sa kanya ni Security Officer Colonel Dante Lachica alinsunod sa utos ni VP Sara. Pero sa huli, giniit ni Castro na nasa kamay ng Senator Judges ang kapalaran ng bise. Depende po iyan sa magiging desisyon ng mga... Lagi naman nila sinasabi na ito ay politika. At mukhang hindi sila pupunta sa ebidensya. Pero ang mga kababayan natin, mas marami ang gusto na ebidensya ang gamitin kaysa sa issue ng politika. Napareact din si Castro sa mga naging tanong ni Senator Judge Amy Marcos kay Acosta. Balikan natin ang nangyari kahapon. May pagkakataon ba na hinawakan yung pera ni VP Sara? Wala, ma'am. At kung nakita man lang kahit isang sentimo nung pera ni VP? Wala, ma'am. Pwede mo bang sabihin o alam kung kinuha, inangkin, inagaw ni VP kahit isang sentimo nitong confidential funds na to? Hindi ko nakita, ma'am. Para kay Castro, karapatan ng senadora na tanungin sa testigo anuman ang nais niya, pero malinaw kung saan ito papunta. Nais niyang malusot ang Vice Presidente sa mga akusasyon tungkol sa paggasta ng confidential funds. Dahil sa mga tanong niya, ipinapakita niya na ito'y hindi nahawakan physically yung pera at hindi daw kasama sa paggawa ng mga dokumento. Pero tandaan po natin, mismo ang witness ay umamin na ang nag-utos na ibigay ang confidential fund, buo, yung 125 million, ay utos ng Vice Presidente sa kanyang security officer na si Colonel Lachica. Naging emosyonal din si Acosta nang tanungin siya ni Senadora Amy tungkol sa kanyang mahal sa buhay. Kumusta yung asawa ninyo na binisita ninyo? Alam ko, undergoing treatment sa Davao. Maganda, ma'am. I'm sorry. I'm sorry also, pinagdadasal Pakaila ko, namin ma'am. siya. I'm sorry. Nauna nang nagtanong ang iba pang senator judges kung saan tila napikon sila sa tila templated na sagot ni Acosta. Ayoko na marinig yung template, Mr. President. Thank you. Tapos na oras ko. Sige, maraming salamat. Wala akong makita makuha sagot. Sabi ni Castro, ipinakikita lang ng naging takbo ng impeachment trial na ang kinuhang SDO ng OVP ay hindi marunong mag-liquidate ng tama. Lumalabas na since then, yung SDO niya ay hindi marunong mag-liquidate. Mukhang since then, at the time na mayor siya na marami naman natanggap na confidential fund, ay hindi nagli-liquidate ng naaayon sa rules. So, yun yung nakita nating pattern. Hirit pa niya, paano na lang magkakaroon ng magandang pamumuno kung ang ganitong public funds ay hindi ma-account ng tama. Tandaan natin, this is a public funds and this confidential fund is part of public funds. Tingin din ng palasyo dapat imbestigahan ng ombudsman ang naging bahagi ni Colonel Lachica sa pangyayari. Kailangan daw isang neutral agency ang bumusisi rito. Nagbabalita mula sa Frontline,
Maricel Halili, News 5. Informant daw ang bumibili ng supplies para sa mga programang nasa ilalim ng confidential funds ng Office of the Vice President. Kaya ang mismong opisina walang maipakitang opisyal na resibo. Napansin din ang dalawang magkaibang pirma na ginamit ni Vice President Sara Duterte sa mga dokumento ng Confi Funds. Nasa frontline ng balitang yan, si Mayan Los Baños. Drugstore, pharmacy. 500 million pesos na confidential funds pero walang ni isang official receipt? Yan ang ilang linggo ng tanong ng prosekusyon at ilang senator judges sa mga testigong humarap sa Senate Impeachment Court. Kanina, yan pa rin ang inusisa sa pagharap ng Assistant Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte na si Lemuel Ortoño, ang ikalawang hostile witness ng prosekusyon. Si Presiding Officer Jesus Escudero kinwestiyon kung sa regular budget ba ng OVP may resibo ang mga binibiling gamot at supplies. In the form of medicine. So I presume itong binibili nyo gamit yung regular budget, may resibo to? Yes, sir. Ang ginamit nyo na pang food and medicines sa confidential fund, binigay nyo diretso sa recipient, and presumably sabi ng recipient, bibili ko ng pagkain to, bibili ko Yes. ng gamot to. Based on the information, Your Honor, provided by the security officer, that's how it was. Ganun yung procedure on how the medical and food aid. So walang resibo yan? Based on the information I gathered, sir, no official receipts. Sir, at that time, Pero nang tanungin ang resibo ng confidential funds, dito na lumutang ang sistema kung paano ito ginagasta. Yung chairs, wala ring resibo yan? based on the information also provided by the security officer, no receipt as well, sir, because the representation was that yun yung ipamimili nila for the tables and chairs. So literally, may informant, imbis na bigyan ng kung ano, binayaran ng cash para bilhin yung tables, yung chairs, yung food, yung medicine. Ganun. Yes, sir, based on the information, sir. By the security officer. By the security Now, that's officer. No, Ayon pa kay official Ortoño, receipts was- hindi rin niya nakita ang libo-libong acknowledgement receipts ng confidential funds na may mga kakaibang pangalan. Sir, unfortunately, sir, for the acknowledgement receipts, I was not able to see them personally, sir. Not a single one? No, sir. At that time, sir, I was not able to see any of the acknowledgement receipts. Sa paghihimay pa ni House Private Prosecutor Attorney May Divina Gracia sa confidential funds ng bise, lumalabas na unang humingi ng naturang pondo ang OVP noong August 2022 na walang isinumiting physical and financial plan sa Department of Budget and Management. Also, no projection provided in the same letter. Tama ba? Yes, that's correct. And also, there was no physical and financial plan attached to the letter. There were no attachments, ma'am. Pero habang hinihimayan, napuna ni Presiding Officer Escudero na magkaiba ang pirma ni VP Sara sa ilang dokumento ng Confi Funds noong August 22 at September 16, 2022. So the Vice President has at least 2 signatures so far. Can you confirm that both are her signatures? Yes, I can confirm, sir, Your Honor, that both are the signatures of the Vice President. You can confirm likewise that they appear to be different though. Yes, that's correct, Your Honor. Let's see Isa if pang ito tanong ni says Escudero bakit tila minadali ang paggamit ng 125 million pesos na confidential funds noong December 21 to 31, 2022. Sagot ni Ortoño, The request was made for the specific year, which is 2022. ipinunto naman ng prosekusyon na hindi kailangan ni VP Sara ng confidential funds para masiguro lang ang kaligtasan nito. Ayon kay Attorney Divina Gracia, kung may bantaman kasi sa kaligtasan ng bise, sakop na ito ng intel gathering ng AFP at PNP. 473 sundalo at pulis na ang nagbabantay sa kanya. Sahod ng Republika mula sa ibang pondo. Walang pangalawang pangulo sa kasaysayan ang nagkaroon ng ganito. Ito pa nga, kung matatandaan, inilabas sa Notice of Disallowance ng Commission on Audit na na-flag ang sobrang 150,000 pesos sa liquidation ng confidential funds. Unang paliwanag ng OVP, maaring may nasama raw sa mga resibong naisumite. Pero makalipas ang 9 na araw, nagsumite sila ng panibagong sagot. Nag-abono raw ng 150,000 si Ortoño para sa payment of reward pero hindi raw yan lumabas sa record sa mga dokumento ng OVP. Humingi po ng tulong si Ms. Gina sa akin
I provided her with the request. Unfortunately, ma'am, I was not reimbursed anymore. You were not reimbursed. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Nanawagan ng House Prosecution sa Ombudsman na paimbestigahan ang posibleng malversation o maling paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President. Kasunod yan ng mga testimonya sa impeachment trial kung saan lumabas na ang security officer ng OVP ang humawak ng naturang pondo. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Dalawang hostile witness na ang inuupo ng prosekusyon. Ang pareho sa kanilang mga testimonya, ang humawak ng milyon-milyong confidential funds ng Office of the Vice President, walang iba kundi si Security Officer Colonel Dante Lachica, alinsunod sa utos ni Vice President Sara Duterte. Kaya tingin ng prosekusyon, tila may laglagang nangyayari sa kampo ng bise. At parang ang dating sa mga statements nila, parang nilalaglag nila si security officer, si Colonel Lachica. Kasi paulit-ulit nila minimension yung pangalan nila, parang nag-hands off sila. Ganyan din ang pananaw ni House Prosecutor Terry Ridon. Katunayan, nanawagan na nga siya sa Office of the Ombudsman na imbestigahan itong posibleng malversation o maling paggamit ng confidential funds. Giit pa niya, hindi lang dapat si Lachica o ang dating Special Disbursing Officer na si Gina Acosta ang dapat managot. Tingin ko malinaw na talagang linaro, pinera, ito pong confidential funds na ito. Ang pinakadulo, ang may original sin dito sa bagay na ito, hindi si Gina Acosta, hindi si Lachica, si Vice President Sara Duterte. Dahil siya mismo yung pong nag-utos na ibigay ang 125 million mula kay Gina Acosta, papunta ko po kay Mr. Lachica. Sinusubukan pa ng News 5 na hingan ng reaksyon dyan ang ombudsman. Pero ang tanong ngayon, ihaharap ba ng prosekusyon si Lachica na siyang itinuturong humawak ng confidential funds? Sagot ni Lead Prosecutor Jervy Luistro, para sa kanya, hindi na kailangan. Sapat na raw ang mga naging testimonya ni Gina Acosta at hinihintay na lang ang magiging salaysay ni Edward Fajarda para sa DepEd confidential funds. My position is simple. May misuse na ba nung sinabi ni Gina Acosta na tinurn over niya the entire amount to the security officer who is a non-accountable officer? May misappropriation na ba? May irregular liquidation na ba? For me, maliwanag na ang naging testimonya ni Gina Acosta. Pero si Lachica handa raw humarap at tumestigo oras na ipatawag. Handa raw siyang sabihin ang katotohanan alinsunod sa applicable na batas at security restrictions. Samantala, kinumpirma naman ni Defense Secretary Gibo Teodoro na tinapos na ng AFP ang investigasyon kay Lachica at kay Colonel Dennis Nolasco na parehong dawit sa Confi funds. Kinumpirma niya yan sa budget hearing ng Kamara kanina. Nobyembre noong nakaraang taon pa raw tinerminate ang investigasyon para bigyang daan ang ombudsman. It would be more prudent for the ombudsman who can do that anyway, and perhaps even file appropriate cases against the subject officers if warranted, given this circumstance. Paglilinaw ni Teodoro, hindi pa terminated ang dalawa dahil pag tinanggal daw sila sa pwesto ay mawawalan sila ng jurisdiction o control sa mga ito. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5.